sa kordero ng Diyos, luwalhati papuri. Sa kordero ng Diyos, pagkat siya ay tunay na marangal, marapat na pasalamatan, at sa Kanya ka may itataas, Jesus, anak ng Diyos. For He is glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto Him we lift our voice in praise, the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. Para sa ating pananalangin. Ama naming Diyos, kami po ay muling lumalapit sa iyo ngayong araw na ito na may pasasalamat at may pagpupuri. Kapagkat patuloy mo kaming iniingatan sa pandemic, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa amin. Ikaw ang patuloy na nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Nawa po, Panginoon, ay Ikaw ang pumagitna namin at siyang manguna sa gagawin naming pagsamba sa oras na ito. Ito pong aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Atin pong awitin ang himno ng pagpupuri o bukal ng pagpapala.
Sa ating pagkakatayo at tayo po ay magbatian. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Makakaupo na at sa sandaling ito ay makakarinig na tayo ng isang patotoo at pasasalamat mula kay D.M. Ray Del Rosario. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa ating lahat. Nagagalak po ang inyong lingkod sapagkat napagkalooban ako ng pagkakataon para ipahayag ang ilang mga patotoo ng pasasalamat sa kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Ang Diyos ang siyang nagpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. Yan po ay lagi namin naranasan at patuloy na ipinagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kailanman ay hindi niya kami pinabayaan. Patuloy nga na lagi kong pinangahawakan na kailanman ay hindi pabayaan ng Diyos ang kanyang mga lingkod sa ubasan. Pangalawa po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat patuloy niya akong iniingatan sa aking pagbabiyahe araw-araw, sa paghatid ko kay Grace sa kanyang work, pagpunta ko sa church, iba't ibang uri at pagkakataon ng pagdadrive sa kalye ang nararanasan ko. Bagamat yan ay araw-araw ko nang ginagawa, ngunit patuloy na meron akong natututunan. Ganon din po, ako ay nagpapasalamat sa pagliligtas ng Diyos sa aking asawa, sa kanyang work. Sapagkat siya ngayon ay nagdadalang tao, kaya po higit ang aming pag-iingat at patuloy na pagkikip ng kanyang promise na alam namin sa aming puso na sa kabila ng banta ng COVID-19, ng pandemya ng buong mundong ito, ang Diyos ang siyang mag-iingat sa kanya, sa kanyang work. At ganoon din po, isa sa aming mga pinagpapasalamat ay ang pag-iingat sa aming anak na si Gia, na siya ay malayo sa anumang uri ng sakit at karamdaman. At ngayon nga po ay sumasapit na ang tag-ulan at usong-uso ang mga sipon at sakit. Kung siya man po ay magkaroon ng mga ganyan ay saglit lamang, 2-3 araw ay nawawala na. Kaya yan po ay higit namin pinagpupuri at pinagpapasalamat sa Panginoon. Karagdagang pasalamat po ng inyong lingkod sa ating Panginoon ay ang isang biyayang isa pang hiniling sa Panginoon. At ito po ay ang pinagdadalang tao ni Grace ngayon, at aming ang nalaman kahapon sa aming pagpapa-ultrasound ay dininig ng Panginoon ang aming hiling, sapagkat muli ay bibiyayaan kami ng ating Diyos ng isang baby pa, at yon ay
isa ng baby boy. Kaya po, higit ang aming pasalamat, nag-uumapaw ang aming mga puso sapagkat dinilig ng Panginoon ang aming panalangin na kami ay magkaroon ng sa panganak at ito po ay isang baby boy. Sa Diyos po ang papuri, sa Diyos ang kaluwalhatian, ang kadakilaan. Ang aming puso ay patuloy na magpupuri sa ating Panginoon sapagkat Siya ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod. Purihin po ang Panginoon. Amen. Salamat po sa patutuo ng ating DM Ray del Rosario sa kanyang katapatan o sa katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. At nagpapatunay lamang na ang Diyos ay kumikilos at gumagawa sa kanyang mga anak na sumusunod sa kanyang banal na kalooban. At lahat tayo may kani-kanyang karanasan tungkol sa ating paghihintay sa Panginoon. Para bang kung nakibahagi kayo doon sa sermon noong nakaraang Sunday, yung una at huling ulan, naroon ang paghihintay sa pagpatak ng unang ulan at mayroon ding ipinangako ang Diyos sa pagdating naman ng huling ulan. Kaya tayo ay naroroon sa ganong kalalagayan na kapag tayo may pagtitiwala sa Diyos, alam natin na ang kanyang mga pangako ay totoo. At kinakailangan lang nating panghawakan ng mga iyon. Dahil ang Diyos, kapag tumutugon sa kanyang mga anak, ito ay sa kadahilan ng mayroong pagsunod ang kanyang mga anak sa ating banal na Diyos. Tayo ay sumandaling manalangin. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo at sa gabay ng Espiritu Santo, nararanasan namin ang iba't ibang mga bagay na dumarating sa aming mga buhay. Gayunpaman, iba't iba nga ang pagkilos mo sa buhay namin, pero iisa lamang ang totoo. Ang iyong pag-ibig at ang iyong biyaya, ang iyong kahabagan ay para sa lahat. At sa pamamagitan ng mga bagay na ito, na amin din namang napatutotohanan at nauunawaan sa pamagitan po ng iyong mga salita ay nagiging isang bagay na amin ding maipagpapasalamat sa iyo sapagkat ang bawat sa amin ay mayroong dapat ipatotoo kung paano ka naging makapangyarihan sa aming mga buhay. Kaya patuloy po kami, O Diyos, na dumudulog sa iyo at nagpapaabot ng aming mga pasasalamat dahil sa iyong katapatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ama'y papurihan at ang Espiritu. Buhat pa sa unang mula, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Amen. Ang pong teksto sa araw na ito ay matatagpuan sa Efeso 5:8-9. Efeso 5:8-9. At ganito po ang sinasabi. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Tayo po ay pinagpala na sa pagkabasa at pagkarinig ng banal na salita ng ating Panginoon. Ang iyong salita
Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay ganap na 5 at 24 na hapon. Kamusta po kayo sa inyong mga kani-kaniyang tahanan? Agalakan po na sa hapong ito ay makasama ang mga kalalakihan na siyang mga pangunahin pong gumaganap o gumagampan bilang mga may bahagi sa sambahayang panalanginan sa araw na ito. Ang pamagat po ng ating maikling pagbubulayan ay Then and Now, Revisited. Sa periodikong Taliba, dati-dati po kasi yung Taliba ay isang spreadsheet. Yung mga nakaka-relate sa akin, noong bata pa ako, nakikita ko yung Taliba ay isang spreadsheet newspaper, malaki. Ngayon, tabloid na. Iyon ay noong mga 1960s and 1970s, before martial law. Bagamat matagal na po ito, hindi ko lang alam sa kasalukuyan kung meron pa pong doon sa opinion page ng nasabing pahayagan, nandoon po yung caricature ni Tasio. O kung natatandaan niyo po yung si Tasio, nakalarawan doon, gamit po yung tinatawag na political satire. Meron doon 2 larawan na nakalagay noon at ngayon. Ano ba yung nangyayari noon at nangyayari sa kasalukuyan? Yun po yung makikita natin doon sa bahaging iyon ng cartoon ni Tasio. Marami rin tayong namamasdan o namamasid o naobserbahan ng mga pagbabago sa ating kapaligiran. Isa na rito, noon, maraming lupaing sakahan. Alam ko si kapatid na Rod, yung pamilya niya ay pamilya rin ito ng mga nagsaka. No? Siguro si kapatid na Oden, no? nakaranas din ng magsaka nung araw yung mga mahal sa buhay. No? Sina DM Ray, sina Brother Benji, yung mga magulang niyan nagtatanim ng mga gulay, no? Doon sa kanilang lugar. Ngayon, yung mga sakahan, yung mga lupang sakahan, ano na po ang nangyari? No? Ito po ay napalitan na ng mga housing projects, mga subdivision, industrial estate, nagsitayuan na yung mga factories, at yung iba't ibang mga yung pabrika, no? At tunay na malaki na ang pinagbago. Ngayon, ang mga ilog na dati malilinis, napakarumi na. Natatandaan ko po ng araw yung tinatawag na bambang. Dito sa Anabo, yung padaluyan ng tubig, ay pumunta kayo sa Malagasang, sa Alapan, kung kayo po'y pamilyar sa mga lugar na yan, makikita nyo na pagkalalaki ng bambang, doon umaagos yung tubig, malinis. At may mga naliligo, may mga naglalaba. Pero ngayon, ano na po ang uri? Ano na po ang klase ng mga daluyan ng tubig? Murky, muddy, kung ano-ano ang tinatapon, basura, mga patay na hayop. Pasensya na po doon sa mga kumakain kung may nagmimerienda dyan. Pero mas higit na makakakuha ka ng mga sakit at karamdaman sa mga daluyan ng mga patubigang ito. Noon, sa isang barangay o nayon, iisa lang ang may telebisyon. Black and white pa. Pag uwi na ang mga nanood at umuulan-ulan, kamot ang ulo ng may-ari ng TV kasi pagdating ng umaga, wala na yung mga yero nila, wala na yung mga gamit na ginawang pantakip sa ulan para hindi mabasa yung mga nanonood. Ngayon, mag-obserba ka sa mga bahay, kahit nga doon sa mga tinatawag na ano ba tawag ngayon sa squatter? Mga formal o informal settlers o dwellers, aba,
lahat ay may telebisyon, colored pa, at may signal pa. Alam niyo yung signal? O cable, may makikita kayo ng mga satellite discs. Nung araw, wala noon. Yan yung mga trivial matters lamang na po. Pero, dito umiikot ang ating daigdig sa kasalukuyan. Meron ba talagang pagbabago? At saan hahantong ang pagbabago? Sa ikabubuti ba o sa lalong ikasasama? Bilang mga mananampalataya, wika ng Biblia, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Lahat ay bago na. Yan ay mababasa natin doon sa, siguro, memory verse natin yan, o lagi nating naririnig, mula sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Sabi ng Panginoong Yesus kay Nicodemo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. John chapter 3, verse 5. So, kinakailangan yung born-again experience. Yung born-again, hindi po yan isang religion. Kagaya ng naririnig natin sa marami. O, sino ba yung grupong yan? Mga born-again yan. Minsan nga, tinatawag pa na mga buwang-again yan. Mga born-against yan. Pero, hindi nila alam, yung born-again ay isang karanasan natin sa Diyos. Sapagkat kung ikaw ay binago na ng Panginoon, para kang ipinanganak na muli. Na wala ang bunga, na walang epekto ng mga dati mong ginawang pagkakasala, sapagkat ito'y pinatawad na sa iyo ng Panginoon o ng ating Diyos. Noong wala pa tayong pagkakakilala kay Kristo at hindi pa niya tayo pinaghaharian, ang buhay natin ay batbat ng kasamaan at pagsuway. So, nagin natin yung play of words noon at ngayon. No? Subalit ngayon na tayo yung mga mananampalataya na, hindi na tayo dapat mamuhay kagaya ng dati. Wala tayong nanaisin kundi ang palaging gumawa ng mabuti na siyang bunga ng Espiritu Santong nananahan sa ating puso. Tayo ay templo ng Espiritu Santo. Ang sabi doon sa 1 Corinthians 3:16, dahil dito, hindi natin dapat paghatiin ng Espiritu ng Diyos o pighatiin. We should not make the Holy Spirit sad. Hindi natin dapat bigyan ng grief. Sinabi sa English, do not grieve the Holy Spirit. Kaya kung tayo'y tunay na mananampalataya, wala tayong nanaisin o mimithiin, kundi mabigyan ng kaluguran ng ating Diyos sa pamamagitan po ng patuloy nating pagbabago. We must continue, my dear brothers and sisters, to travel the road less traveled. Ang daan patungo sa kaligtasan, kukunti ang dumadaan. Pero sa pamamagitan natin, maaari din tayong magamit ng Diyos para sa kapakanan ng ibang tao na sila ay dumaan din doon sa daan ng kaligtasan tungo sa pagbabago at lubusang tagumpay. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, makita nawa ang pagkakaiba namin noon sa aming buhay ngayon. Dahil kay Kristo Jesus na nabubuhay sa amin at naging dahilan ng aming pagbabago. Amen. Tayo po ay manalangin para sa iglesia sa panahon ng pandemic. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang nagtatag ng iglesia. Kinikilala namin na Ikaw ang pangunahing batong panukulan at pundasyon ng aming pananampalataya. Kami dumudulog sa iyo upang aming maialay ang aming mga pasasalamat, mga dalangin at paghibik kahit sa panahon na ito
na kami ay nakakaranas ng panganib dahil sa COVID-19 pandemic. Sa patuloy na pagdagdag ng bilang ng nagpapositive sa SARS-CoV-2, sa aming lalawigan at sa mataas na antas ng bilang ng nabibiktima dito, sa aming lungsod ng Imus, kalingain mo, O Diyos, at lapatan ng kagalingan ang mga mahal namin sa buhay, mga kakilala at kaibigan, maging sa kaanib ng aming iglesia na nahawaan ng coronavirus. Sa pagsasagawa namin ng face-to-face na pananambahan na muli naming ibinalik noong June 20, ikaw nawa ang magdala sa kanila ng ligtas sa bahay-sambahan at maisagawa nila ang mga ipinatutupad na health protocols. Nasa ikalawang araw ng aming virtual vacation church school na sa masusing inihanda ng aming Board of Christian Educators at Sunday School Department. Isinasamo namin sa iyo, Panginoon, na patuloy mong kasihan ng iyong karunungan at pagkaunawa ang mga batang nagsisidalo sa 3 araw na VCS. Salamat din, Father God, sa mga nagpuyat upang maisakatuparan ang VCS sa kabila ng kasalukuyang sitwasyon sa panahon ng COVID-19 pandemic. Sa mga guro, mga members ng multimedia ministry, mga advisors, at maging ang mga manggagawa. Salamat din, O Diyos, sa full support ng pamunuan ng Iglesia upang maisakatuparan at matagumpayan na maidaos ang VCS sa taong ito. Nanilikluhod kami din sa iyo, Panginoon, na pangunahan mo ang mga samahan at lupon ng aming iglesia upang kahit sa panahon na ito ay na may limitasyon ang kanilang mga pagpupulong at pagtitipon ay makahanap sila ng mga paraanan upang maipagpatuloy ang mga ugnayan gamit ang internet at iba pang mga social media platforms. Pagtibayin mo rin, O Diyos, ang pangangasiwa ng kanilang mga pinuno, lalo na sa pagpapaalaala sa kanilang mga kaanib, sa pagtatalaga ng kanilang mga sarili, sa paglilingkod sa iyo at sa kanilang kapwa. Bagamat limitado ang pagdalaw sa mga tahanan ng mga kaanib dahil sa maaaring maidulot na panganib ng COVID-19, idinadalangin namin na bigyan mo ng pagkakataon ang aming mga manggagawa na makaniig ang mga kapatiran na may sapat na pag-iingat. Naway magamit din ng iba't ibang paraan ng pakikipagkomunikasyon, kagaya ng pagtawag sa telepono, pagpapadala ng mga text messages, at pakikipag-usap sa pamamagitan ng Facebook Messenger, Viber, Twitter, WhatsApp, at iba pa. Salamat aming Diyos dahil sa kabila ng COVID-19 pandemic ay hindi mo pinagkulang ang iglesia sa pananalapi. Dalangin namin na magpatuloy ang mga tapat na nagbibigay ng mga kaanib sa kanilang mga ikapu, mga kaloob, mga pangako, handog upang masustenahan ang pangangailangan ng iglesia. Gayon din sa pagbibigay nila sa wider mission support at ng church workers tithes para sa mga pangangailangan ng Lowland Cavite South Manila Conference upang maipatupad ang mga napapanahong programa sa 43 iglesia lokal ng worshiping congregation na nasa kanilang pangangasiwa. Ipinagkakatiwala din namin sa iyo, O Father God, ang pagpapatuloy ng pag-asa sa ayos ng kiddie room upang magamit ng multipurpose facility sa iba't ibang gawain ng iglesia kagaya ng junior worship, mga organizational fellowship, at board meeting at iba pa. Marami pa rin ang aanihin, subalit kakaunti ang mga mag-aani na tumutugon upang patuloy na may pangalat ang paghahari ng Diyos sa iba't ibang dako. Idinadalangin namin na huwag kaming manghinawa na ipagpatuloy ang pagtugon sa iyong dakilang atas na gawing naming alagad ang lahat ng bansa. Kung patuloy na magluluwag dahil sa inaasahang
pagbaba ng bilang ng mga nagkakasakit ng COVID-19, muli nawang maibalik ang mga small groups Bible study sa iba't ibang lugar at ang resumption ng pagtitraining under the Training for Trainers or T4T na napatigil dahil sa pagdating ng pandemic. Naway makamta namin ang mga katugunan sa aming mga dalangin at nalugod ka sa aming mga pasasalamat para sa kapanan ng Iglesia. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Panalangin para sa bansa sa panahon ng pandemic. Nagagalak kami amang banal na dumulog sa iyo sapagkat nababatid namin na hindi mo pababayaan ang aming bansa na iyo ring minamahal. Nais naming idulog sa iyo ang aming bansa sapagkat ngayon ay nakakaranas kami ng kabigatan dulot ng COVID-19 pandemic. Wala kaming mapaglalagakan ng aming kabalisahan, kundi ikaw sapagkat ikaw ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat na makakagawa ng pinakamabuti para sa iyong mga hinirang. Nakababahala ang mga nagaganap na pagdami ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang resurgence ay dahil sa mga bagong variants ng coronavirus. Ipinamamanhik namin sa iyo, Panginoon, na huwag nawang makapasok sa bansa ang nasabing strands ng SARS-CoV-2. Lalo na ang Delta variant na ngayon ay nananalasa sa Indonesia na malapit sa aming bansa. Naway mahigpit na ma-monitor ang aming mga health authorities ang movement nito maging ang bagong Lambda variant na na-detect na sa 26 countries at sinasabing may resistance sa anti-COVID-19 vaccines. Nakalulunos ang naganap na pagbagsak ng isang Lockheed C-130 military plane ng Philippine Air Force sa Patikul, Sulu nang mag-overshoot sa runway ng Hulo Airport. Sa 96 passengers, umabot na sa 50 fatalities. Diadalangin namin sa iyo, Panginoon, na iparanas mo sa mga naulila ang kaaliwan at kapayapaan. Sa mga survivors, naway malampasan nila ang critical period sa kanilang mga tinamong injuries. Mapagsagawa rin nawa ng masusing investigasyon sa cause ng crash at maituwid ang anumang mga pagkakamali upang maiwasan na ang mga ganitong disaster. Matulungan din nawa ng aming pamahalaan ang families ng mga fatalities and survivors. Sa nagaganap na pagsabog ng Bulkan Taal, may mahigit sa 1,900 families na binubuo ng mahigit sa 6,500 ang naapektuhan. Naninikluhod kami sa iyo, Father God, na naway huwag nang maitaas pa ang alert level at payapain mo ang bulkan. Huwag din nawang makaapekto sa Batangas at sa mga karatig na lalawigan ang kumalat na volcanic smoke na nagtataglay ng sulfuric acid na harmful sa kalusugan. Iniadalangan din namin, Panginoon, na maging up-to-date and accurate ang monitoring ng ginagawa ng PhilBox sa kasalukuyang activity ng bulkan. May sagawa rin sana ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor ang napapanahong pagtulong sa mga inilikas mula sa kanilang tirahan at ngayon ay pasamantalang pinatira sa mga available na evacuation centers. Igawad mo, Panginoon, sa mga industriya at kalakaran ang kinakailangan nilang boost para mapanatili ang pagsulong tungo sa pag-unlad ng bansa sa kabila ng binubunga ng COVID-19 pandemic sa aming ekonomiya.
Pag-ibayuhin mo ang mga banal mga efforts ng aming mga economic planners, gayon din ng mga iba't ibang business sectors sa kanilang mga efforts to survive the recession being caused by the dreaded coronavirus. Niluluhod namin sa iyo na patuloy na masustenahan ang ekonomiya sa pamamagitan ng infusion of resources at pananatili ng labor force. Patuloy mo nawang gabayan ng aming mga pinuno, lalo na ngayon na nalalapit na ang campaign period para sa Mayo 9, 2022 national elections. Bigyan mo ng kahandaan ang bawat isang mamamayan na may karapatang maghalal ng mga maglilingkod sa bayan. Mapili naman nila ang tunay na karapat-dapat at matuwid sa kanilang track record. Naway magkaroon ng realization ang minimithing mga pangunahing katangian ng mga kakandidato na sila'y kakitaan ng moral ascendancy, political will, at good governance. Huwag mo ipagkait sa amin, O Diyos, ang napapanahong tulong at pagpapala, lalo na pagpapatibay mo sa aming buhay pananampalataya. Sa panahong ito ng COVID-19, mas marami pa ang mapalapit sa iyo upang iyong pagharian at gabayan ng kanilang mga buhay. Magkaroon din nawa ng malaking bahagi ang mga ibanghelikong simbahan upang marami pa ang magbalik loob sa iyo, Panginoon, at sumunod sa iyong mga turo at aral. Igawad mo sa amin, O Diyos, ang iyong mga katagunan at ipadama mo ang iyong pagmamahal sa iyong mga hinirang sa bansang ito, na ang kinikilalang Diyos ay ang Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hello. Patuloy po tayo sa ating pananalangin. Sa panahong ito ng panganib, iparanas mo sa amin, Panginoon, ang iyong proteksyon. Iba-ibang nararanasan ng bawat isa, subalit ang lahat ng mga bagay ay nagaganap para sa ikabubuti ng mga taong hinirang mo upang sa kanilang pagsunod sa iyo ay magawa nila ang iyong mga panukala at layunin. Sa araw na ito ay tinataas namin sa iyo ang aming mga dagliang panalangin. Kami sumasamo sa iyo, O Diyos, na ipagkaloob mo ang mabilis na recovery ni Sister Ruel Crisostomo matapos na siya ay maoperahan kahapon sa tumor na nasa loob ng kanyang kaliwang tainga. May provide mo rin nawa ang pangangailangan pinansyal. Ipinamamagitan din namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid namin na nagka-COVID-19. Iparanas mo rin sa kanila ang lubos na kagalingan. Kabilang sa kanila ay sina Roan Pakinggan, Ray Abelia, at ang kanyang 5 years old na daughter na si Domini Abelia. Ipagkaloob mo ang kaaliwan, Panginoon naming Diyos, sa mga pamilya ng mga kaanib na pumanaw dahil sa taglay na sakit o karamdaman. Sila ay ang mga sambayanan nina P. Bautista Gonzales, Quirino Villanueva, Galo Ramos, at Jose Sango. Igawad mo sa mga naulila ang kaaliwan at kapayapaan sa panahong ito ng kanilang kapighatian at pangungulila. May mga kapatid, kamag-anak,
mga kaibigan at ka-member sa church ang hindi pa nakakapagpabakuna sa iba't ibang kadahilanan. Paalalahanan mo sila, Panginoon, na kanilang samantalahin ang pagkakataon upang sila'y makapagpabakuna dahil kailangan nila ito upang mapalakas ang kanilang immune system. Dalangin din namin, O Diyos, na naway magkaroon ng sapat na supply ng anti-COVID-19 vaccine, vials para sa una at pangalawang doses. Naway maging mabilis din at maayos ang proseso ng pagpabakuna sa mga available vaccination centers sa aming lungsod. Patatagin mo, Father God, ang ugnayan sa pamilya, lalo na sa ngayon na ang bawat kaanib ay nananatili sa loob ng kanilang mga tahanan dahil sa dulot ng paghihigpit laban sa coronavirus. Bigyan mo ng lakas ang mga nanghihina, lalo na sa mga senior citizens namin na nasa gulang 70 pataas. Sinasamo namin sa iyo sina Felipe Saki, Bio Gonzales, Paquito Gonzales, Poring Ramirez, Lucila Purificacion, Aurea Purificacion, Tomasa Paredes, Elenita Espinas, Ligaya Sarno, Leti Remorca, Leti Kamet, Maria Montalan, Elijah Purificacion, Remy Dayuta, Lourdes Rodriguez, Nati Kamaklang, Ligaya Sarno, Nelia Arcaya, Imo Pakinggan, Peli Ngelus, at iba pa. Patuloy naming idinudulog sa iyo, Panginoon, ang aming UCCP Anabu Christian School. Kasalukuyan ay may mahigit na sa 80 ang nakapagpapa-enroll para sa school year 2021-2022. Naway makaabot ang enrollment sa tinatarget na bilang. Dalangin namin na magkaroon din ng efforts ang aming mga kaanib sa iglesia na maipromote ang paaralan sa kanilang mga kakilalang magulang sa kanilang neighborhood. Dalangin din namin, Ama, na makapag-hire na rin ng school administrator ang paaralan bago mag-open ng papasok na school year. Kasihan mo ng karunungan at kalakasan ng aming mga manggagawa, ministerial at staff upang patuloy nilang magampanan na may kaayusan ang kanilang mga katungkulan at responsibilidad. Ilayo mo rin sila, Panginoon, sa anumang panganib at karamdaman. Maitaguyod din nawa nila ang kanilang mga sambahayan sa pamamagitan ng kasapatan ng iyong ipinagkakaloob na biyaya sa kanila. Umaasa kami, Panginoon naming Diyos, na iyong bibigyan ng mahalagang pansin at katugunan ang aming mga dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating pagkakaloob. Tayo'y magalak sa ating pagbibigay ng ating mga kaloob
sapagkat kapuri-puri ito sa Diyos na nagpahiram sa atin ng ating buhay at ng kasapatan ito. Alalahanin din natin ang nahigit na mahalaga ang magbigay kaysa tumanggap. Tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ang Ama ay papurihan, ang Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng lahat sa kalangitan. Amen. Sa iyo, dakila namin na pinagmumula ng lahat ng mga biyaya at pagpapala na iyong tanggapin na may kagalakan ng aming mga kaloob sa hapong ito. Tunay na kami ay nagbabalik lamang ng karapat-dapat para sa iyo sapagkat ito ang nais mo bilang pamamaraan din namin ng aming pagsamba at pagbibigay luwalhati. Kasama na rin dito ang pag-aalay po ng aming mga sarili na siyang tunay at karapat-dapat na handog. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, dadako po tayo sa ating mga pagbabalita. Una sa lahat, nananatili pa rin po ang Cavite under general community quarantine with heightened restrictions hanggang July 15. Kaya po antabayanan natin ang susunod na announcements ng pamahalaan kung ano ang magiging antas ng quarantine after July 15. Ano man ang ihahayag na desisyon, mananatili pa rin na tayo ay susunod sa mga patakarang pinatutupad ng Interagency Task Force. Samantala, patuloy pa rin ang pag-live streaming ng ating mga services sa pamamagitan ng ating FB page at YouTube account ng ating UCCP Anabu. Kagaya ng nakapaloob sa ating pananalangin, samantalahin natin ang pagkakataon na makapagpabakuna habang may available na mga vials pa for the first and second doses. Mayroon pong mga nagnanais na maghihintay pa ng anumang uri ng brand ng vaccine. Pero papaano po, dapat ay tinitimbang-timbang nila ang maaari po nilang maging kalalagayan sapagkat lalo na po doon sa mga tao na may nakakasalamuhang ibang tao, either sila o yung mga tao na kanilang nakasalamuha ang maapektuhan kung sila man ay hindi po kinakikitaan ng mga symptoms o asymptomatic. Kaya po, mag-online na po tayo sa ating registration sa vaccine.ubexpress.com upang makakuha na po tayo ng QR code na ipe-present sa mga vaccination centers para po mabakunahan na po tayo at ma-boost ang ating immune system. Meron po mga existing group chats sa ating Facebook at pwede ho tayong makijoin sa mga ito.
para makipagkumustahan, makipagpanalanginan, makijoin sa mga devotion at Bible study. Meron din po tayong mga respective families na nagsasagawa rin ang kanilang mga regular na mga devotion time bilang pamilya. At ito po isang challenge din sa iba na kung meron po silang kakayanan na gawin ito, ay maganda po na ito ay kanilang masimulan. Atin pong pinaabot din sa mga kinaukulan na kung nais na rin po nilang magkaroon ng mga Bible study group sa kanilang mga lugar, ay pwede po sila makipag-ugnayan sa ating tanggapan o sa sino man sa mga manggagawa upang ito po ay ma-assess namin kung ano ang kondisyon at masimulan kung meron pong pagkakataon. Ang sambahay preacher sa July 11 at ang sambahayang panalanginan exhorter sa July 14, sangayon po sa naitakdang schedule ng team ministry ng UCCP Nabu ay ang Pastor Eli Reyes. Samantala, ang mga gaganap sa sambahay sa July 11 ay ang Board of Deacons. Samantala, ang mga gaganap sa sambahayang panhalanginan sa July 14 ay ang Christian Women's Association or CWA. Ang inyong mga pagbibigay ay maaari po ninyong i-deposit sa mga numero, kagaya po ng savings account ng UCCP Nabu Evangelical Church sa PS Bank, doon po sa Lancaster Imus Branch na may account number 2054-00000692. O kaya po ay pwede po kayong hulog o magpadala sa GCash number ng church sa 0932-342-1262. Pwede rin po kayong magpa-pick up sa inyong mga tahanan sa atin po mga available na kaanib ng Board of Deacons. Pwede pa rin po tayong magbigay para po sa continuing program ng Paabot Biyaya. Naka-schedule po na magpupulong ang UCCP Nabu Christian School Board of Trustees sa darating na Sabado, July 10, starting at 9 a.m. Call time po yan alas 8. Ano po? At kasabay din po nito ang taunang pagpupulong o General Assembly ng Buklod ng Pag-ibig International Mission na ang naatasang mag-host sa taong ito ay ang atin pong iglesia gamit ang Zoom meeting application. Ngayong July 7, ang nagdiriwang po ng kanilang mga kaarawan ay ang mga kapatid na Mila Dula, Leia Remorca Estacio, Gloria Ignacio, Melody Montemayor, Sofia, Kayla Reyes, at Catherine Escalante. Batiin po natin sila sa ating mga free time. Kung meron po kayong panahon na sila'y kaugnayin, pwede po natin silang batiin. Yan po ang ating mga balita para po sa buong isang linggong darating. Awitin po natin ang himno ng pagtatalaga sa may bilang 53, Matamis na Pakikipanayam. Ay po ito mayong lahat.
Kagalakan po na mabatid namin na kami may kalayaan sa dati naming pamumuhay. Ngayon na kami lumalakad na sa aming mga buhay sa daan ng kaligtasan. Tunay o Diyos, nakaibuti mo sa amin ang kayong kahabagan at ang biyaya mo at kasapatan ay patuloy po naming nararanasan. Kaya't maging sa amin po mga naipanalangin sa hapong ito, patuloy na bang ikaw ang tumugon. At inaangkin na po namin na meron kang magagandang bagay na inilalaan sa bawat isang nagtitiwala sa iyo. Kaya naman, kami ay patuloy pong mananahan sa iyong kanlungan. Salamat sa pag-iingat mo sa amin na kami ay hindi mo pinababayaan maging sa anumang ulos ng aming kaaway. Sapagkat ang aming kaaway ay maraming mga kapamaraanan. Ngunit sa kabila po ng lahat ng iyon, binibigyan mo po kami ng discerning spirit na makita ang kanyang masasamang gawa dahil sa kaliwanagan na iyong pinararanas sa amin. Patuloy mo kami gawing maliliwanag at maningning na ilawan at maalat na asin ng lipunan na aming ginagalawan. At maging influential kami sa buhay ng mas nakararami para sila'y maisama rin po namin sa iyong paanan at makilala ka rin ng lubusan. Patuloy po namin inilalaan sa iyo ang amin pong mga buhay. Pagyamanin mo ang aming mga buhay upang maging daluyan din kami ng pagpapala para sa iba. Patuloy mong iparana sa amin ang iyong kapayapaan. At ngayon, sumati nawa ang pagpapala ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Hapon po sa lahat.